sa inyong lahat. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. At muli na naman po, welcome sa aking channel, O The Alteram Partem, Let Us Hear The Other Side. Ito ang inyong host, Jesus Sukgang Jr., isa pong Filipino content creator. At salamat sa Diyos again sa isa namang patuloy at hiram na buhay na tayo ay makapag-live muli. So ano bang ating topic ngayon? Ay, bago pa ang araw ng Lunes ay uunahan ko na. Hindi naman tayo sana sub-judice, base po ito sa previous na. Hindi ito ngayon yung previous po na impeachment complaint laban po sa ating Vice President. Kasi nga sa balita, doon sa House Judiciary Committee, yung impeachment complaint file doon sa ating President ay naibasura po. Opo, doon po sa Justice Committee. Yun lang po siguro sa mga na-file na complaint, at least kahit sinong citizen yon ay filed complaint, endorsement by at least one representative or one representative mag-file ng impeachment complaint at i-receive record ng Secretary General forwarded to House Judiciary Committee for 10 days session period para po gumawa sila ng report. Ngayon, bago ako tumuloy, kasi doon muna tayo sa Justice Committee ng House. Ang tanong ganito, baka ang pag-uusapan dyan siguro mga ebidensya, kung kumpleto ba yung documents, mga ganun siguro no? Kasi kung ang pagbabatayan dyan, halimbawa kung gagamitan nila halimbawa yung proceedings doon mismo sa plenary, or di kaya proceedings doon sa may Senate, kasi wala akong hawak ng House rules di po ba? So pagpasensyahan nyo na kasi wala naman akong connection sa House. Ang akin lang nakikita doon yung pinaka-outline ba ng procedural regarding doon sa impeachment complaint to Secretary General of the House and then Judiciary Committee for report. So ganun lang ho, doon muna tayo sa Judiciary Committee. So ang tanong ko ganito, meron bang, ano ba ang role? Ano ba yung mission or function ng isang Judiciary Committee? Ayun na nga, ang pag-verify ng complaint, di po ba? Kung may mga ebidensya, I do not know kung saklaw ng Judiciary Committee na kikwestiyonin pa nila doon yung veracity or yung report. Di po ba? So wala akong malinaw na guidelines patungkol sa doon kasi ang akin lang batayan dito ay yung si Google tsaka itong CAI. So ano bang ng Judiciary Committee? Function Philippines. Judiciary Committee. Saglit lang at nakita nyo naman bagong gupit tayo ngayon. Ganon. So again, ito kasi refresher lang naman ito. Ito, in the Philippines, the function related to the judiciary at the House of Representatives are handled by the House Committee on Justice. This standing committee has jurisdiction over members or matters directly and principally relating to the administration of justice, judiciary, and legal procedure. Ayun pala. More likely on procedure siya. Key function, impeachment proceeding, judiciary oversight. It manages matters relating to the organization, maintenance, and function of the courts. Legal procedure, punta natin. Committee handles the legislation concerning the practice of law and hindi masyado malinaw ito. So hindi ba malinaw dito kung may kakayahan ba na questionin ng Judiciary Committee yung mga ebidensya na ito, no? Kasi sila ang titingnan nila yan, i-verify nila yung mga complaint Saglit papalitan ko. Saglit lang nagbabasa pa si AI. In the Philippines, the House Committee of Justice serves as the primary
gateway and investigative body for impeachment complaints. Its specific functions once a complaint is filed are initial review of form, evaluation of substance, fact-finding and hearings. Meron pa sila rito, voting and reporting. Prosecution role. Prosecution ba yung role nila na mag-file ng 1/3 vote? I doubt. I think it's not prosecution na ba iyon kung nagkaroon sila ng 1/3 vote doon sa impeachment complaint. Kasi kung prosecution, I don't know if that term is correct or legal, no? Kasi ang prosecution doon sa Senate, kasi ang magkakandak niya ng Senate, ng hearing for the articles of impeachment for trial is the Senate po. Doon ang prosecution niyan. Bakit nakalagay dito sa prosecution role? Siguro prosecution role kasi sila ang prosecutor doon sa sa Senate. Kasi pagka nagkaroon ng 1/3 vote at articles of impeachment, yung final na impeachment complaint, meron siyang 10 days. So doon sa period ng 10 days, kasi ang gagawin nila doon sa plenary, pag naglabas ng report itong Judiciary Committee, meron silang 60 session days. Kasi doon sa Judiciary Committee, meron siyang 10 session days. So, yun na nga ang sabi. Initial review of form ng impeachment complaint. So, i-review nila yung impeachment complaint. So, 10 session days yun. After niya, ng Judiciary Committee, gagawa sila ng report within the 10 session days. Tapos, forwarded to sa plenary. Yung plenary kabuuan ng Congress yan, pagdidibatihan nila iyan. Magkakaroon sila ng 10 session days, 60 session days, 60 session days to come up with a 1/3 vote and the articles of impeachment. After nyan, meron silang tinatawag na after of the articles of impeachment, meron silang tinatawag na 10 session days pa na remaining, kasi baka meron pa silang kailangan gawin, baka i-override nila or ano pa. At after nyan, kung kompleto na kung ready na yung articles of impeachment, no, meron siyang calendar, ika-calendar doon sa House, tapos transmit to Senate for Senate trial. So ganon. So since nga sa president natin hindi siya umusad, binasura ng House Judiciary Committee kasi kulang daw sa hindi siguro substantial yung inform, ganon. Ito namang sa Vice President natin, nag-file ulit ng panibago itong si Makabayan Black. Ang dami kong nakita at mga nabasa mismong mga video na. Kasi kung sabihin man ng iba hindi yan report, wala na akong question doon kung report man yan o hindi. Mismong video na nagsasalita doon yung isang senadora na talagang takot na takot sila itong kay Vice President kasi talagang overwhelming yung suporta ng tao. Tama lang iyon. Kasi kung ikaw ay tapat sa serbisyo mo, tapat ka sa trabaho mo, siyempre nakikita ng taong bayan Di po ba? Kasi the sovereignty resides within the people. All authority from the government emanates from the people. Article 2, Section 1 of the Philippine Constitution. So ganun lang yun. Nakikita naman iyan. Ngayon, puntahan muna natin dito sa House Judiciary Committee. Hindi ko maintindihan kasi hindi kompleto yung bigay ng na information ng sinasabi ng AI tsaka ng Google. Hindi kompleto yung binibigay nila mga impormasyon. So yun lang Ngayon, puntahan natin ito sa final na impeachment complaint. Again, i-review natin ng kaunti doon sa ruling ng Supreme Court regarding doon sa GR number 278353 and GR number 278359. Meron po siyang ruling doon, ang reference ng Supreme Court, itong Article 11, Section 3, Subsection 5, which states that no impeachment proceeding shall be filed against the same officer more than once within a period of 1 year. So ganun nga. Kasi ang reference naman ng Supreme Court is because of the Constitution. Ngayon ang nangyari, ang daming nagko-complaint na pinapalabas nila na nakialam yung Supreme Court. Nakialam yung Supreme Court, it's because of the Constitution and it's because of this yung
tawag nito, distinct and check and balances doon sa tatlong branches of the government. Ano iyon? Executive, legislative, and judiciary. Kaya nga nagkaroon ng function or tinatawag iyan na partly ministerial. Kasi bakit siya ministerial? Kasi automatic kaagad gagalaw yung Supreme Court as the final arbiter or the highest law on the land to interpret the law. Kasi ang executive, distinct function niya is to execute the laws or functions niya, and meron ho sa presidente yung veto power. Sa lahat ho ng tao sa gobyerno, the sole veto power, itong si president lang. Ano yung purpose ng veto power niya? Halimbawa, pag nag-file kayo halimbawa ng report sa committee, sole veto power niyan, tulad yan sa batas, pag nagpapasa ng bill yung Congress, Senate, dadalhin sa president, ibibito niya yun, may kapangyarihan siya na i-veto. So ganun ho. Pero isite mo doon siyempre sa veto mo kung anong nakita mo na unconstitutional. Kasi ganun lagi yan. Pag gumawa tayo lagi ng batas, dapat within the bounds of the Constitution. Kasi ang power niyan ng mga batas, naglilimit yan doon din mismo sa batas. So ganun lang ho iyan. So puntahan natin, hindi naman tayo siguro masubjudice nito kasi ang aking reference, ang ating pinag-uusapan dito is the previous na impeachment proceeding which ruled by the Supreme Court as unconstitutional. So ganun ho siya. Ngayon, nag-file sila ng panibago. Ito ngayon ang problema dyan. Titingnan ko muna doon sa House. Wala kasi dito Wala So, kung may complaint man, make sure sila siguro may ebidensya automatic yun kasi may complaint. Kailangan may ebidensya yun. Kasi ang burden of proof na sa nagko-complaint di po ba? So, pagpalagay natin nandun na, pupuntahan sa plenary, pagdidibatihan nila yan, sigurado mauulit naman yan. However, ganito, babalikan ko naman yung mga nagsasabi doon sa laban sa Supreme Court. Ang sabi nila, nakikialam yung Supreme Court or di kaya overreach. Ngayon ang tanong ganito, alam naman natin na ang ruling ng Supreme Court is not the merit of the impeachment complaint, rather the impeachment proceedings which violated the Constitution. That is Article 11, Section 3, Subsection 5. So ganun ho, kasi nagkaroon ho doon ng 4 na complaint. So i-close na natin yan. Kasi doon sa 4 na complaint, 1, 2, 3, in-archive ng House. Tapos number 4, nagkaroon sila ng 1/3. Kinalindar, transmit sa Senate for Senate trial. Kaya nga nagkaroon siya na technical siya, nagkaroon siya ng unconstitutional. Kasi base doon sa 4 na complaint na nandun sa plenary. So ganun. Hindi tinitingnan doon ng Supreme Court, wala sa ruling ng Supreme Court doon yung merit, hindi ho yung merit ng complaint. Again, the procedure, the impeachment proceedings. Again, malinaw ho yan sa sinasabi doon sa Article 11, Section 3, Subsection 5, which states that no impeachment proceedings shall be filed against the same official more than once within a period of 1 year. So, ganun kalinaw yan. More than 1 year. So, within the period of 1 year, meron siyang 4 na complaint. So, therefore, it is unconstitutional. Bakit? Sa Judiciary Committee ba yon? Galing ba sa Judiciary Committee yung 4 na complaint? Yes, galing doon. Kaya nga pinorward na sa plenary. Kasong nangyari, again, 1, 2, 3, in-archive. Tapos yung number 4, yun ang transmit nila. Dapat, kinuas mo yung 2, 3, 4, tapos inuna mo yung 1. Ganun dapat yun. Kasi ang dapat na mag-quash yan, doon pa na sa Judiciary Committee, dapat binasura na nila doon. Kasi ang tanong doon, impeachment proceeding ba yung yung Judiciary Committee? Partly and partly not. Siguro masabi ko, in my opinion yes and no. Kasi sa Constitution nakalagay naman doon sa subsection 5 of section 3 ng Article 11 of the Constitution ang nakasabi ng impeachment proceeding. So therefore, ang impeachment proceeding or ang impeachment complaint, it is an impeachment complaint, not yet a proceeding. Kasi ang proceeding doon sa plenary. Kasi magkakaroon sila ng articles of impeachment. Yun doon. So, ganun siya. So, I do not know kung hindi ko naman sa pinapangunahan si Supreme Court kasi mas matatalino, mga justices yan no? So, yun lang ho yung malinaw dyan. Kung yung complaint nandun pa sa Judiciary Committee of the House, matawag na ba yan na impeachment proceedings? I doubt hindi. Kasi, tinitingnan pa lang dyan yung veracity, yung bine-verify yung impeachment complaint kung meron siyang substance, kung pwede siya mag-prosper. So, ganun. So, ganun ho yan. Kaso ang problema, ang tanong doon,
binubusisi pa ba yan? Under sa rules ba ng House Judiciary Committee, bubusisiin ba nila yan yung mga ebidensya? Questionin ba nila yan? Kung mag-question sila, anong klaseng i-question iyan? Ganun ba? Para bang question na para na bang sa trial yan? O baka titingnan lang nila na, may complaint dito, may mga documents naman regarding dito, o ganyan. Di po ba? Halimbawa, sabihin na lang natin sa GAA. Kasi bakit GAA yan? Kasi dumaano yan sa Congress, yung sa budget hearing nila. Tapos nagkaroon pa yan sila bandang uli ng BICAM. Yung BICAM is the legislative, yung Congress saka Senate, nagkaroon sila ng BICAM. Nag-forward sila doon ng tinatawag na ano pa bang bago mag-GAA. Kasi yung GAA is already an act, General Appropriations Act. Yun ang pinipirma ng presidente. So ganon. Ano ibig kong sabihin na ng pinupuntos ko? Base kasi sa mga previous pa na report, merong doon nakalagay na mga blanco, may mga blanco. Hindi ko ito sabi base yan sa mga report. Base yan sa kumakalat ng mga report. Kasi meron talagang ebidensya, may mga hard copy at may mga nagsalita din talaga. Di po ba? So, yun lang ho yun. So, ang tanong ko lang, ganito, balikan natin sa Judiciary Committee. Ang pagtatanong ba doon sa Judiciary Committee are more on like sa mismo para bang hearing na ba? Yung para bang sa proceedings na? Or baka titingnan na nila na, merong mga complaints dito. Tapos, alimbawa, date probably, sino mga involved, sino mga tao, sino mga signatory. Ganun ba? Pero para questionin mo yan, parang ilitigate mo na para bang proceedings na doon, I doubt siguro. So, ganun medyo masalimot yan. Ano ba ang type ng tanong doon sa Judiciary Committee para masabi na yung isang impeachment complaint merong substance, merong form and substance, ganun. Kasi kung ang type ng pag-question doon sa committee, sa House Judiciary Committee, para ba doon sa plenary na tsaka para sa Senate trial? Ano pang purpose ng plenary tsaka ng Senate trial? Doon pa lang pala sa Judiciary Committee, ganun na pala kayo pag bumanat. So siguro trabaho na ng judge ito tsaka mga kasi more likely ang legal proceedings diyan, the procedure would be like the legal proceedings pa rin gaya sa mga korte. Kasi pag nag-file kayo ng complaint, dadaan muna kayo sa piskal niyan bago pa pumunta doon sa korte na, bago mag-prosper. Dadaan muna sa piskal yan, kakausapin kayo kung kailangan pa ba ng amicable settlement, ganito ganyan kasi nandiyan na naka-ready na yung mga documents So I don't know, hindi pa kasi ako nagkaroon ng kaso sa civil no. Ganun siya. So yung magiging tanong lang natin dito, kasi nag-file na nga ng impeachment complaint panibago itong ibang grupo basta grupo laban sa Vice President. Ang tanong doon kung ano ba ang type ng pagtatanong doon sa Judiciary Committee. Di po ba? Siguro may limit din yon. Kasi kung yung type ng pagtatanong ng Judiciary Committee parang prosecution niya, ano pang purpose yun ng Senate trial? Di po ba? Tulad yan ba sa pulis, magkalap ka ng mga ebidensya, i-blatter mo ganun, gawa ka ng pati sa suko kung ano man, sige i-file nyo doon, ganun. So may proseso siya ngayon, may proseso siya, may baitang, may hagdan ba. So ganun. So yun lang ho ang akin. Pero ito pa, ang gusto ko lang ipuntos dito. Kung yung tatlong branches of the government, the executive, legislative, and the judiciary, ay may tinatawag na core function or distinct function, distinct function. Ito naman yung punto ng grupo na nag-file sa Vice President natin. Sa previous hindi itong latest sa previous kini-question doon yung confidential fund. Tapos sinasabi ngayon nila, pero ang sinasabi nila ang ginawa ng Supreme Court overreach. So ibabalik natin ngayon sa kanila. Kung yung Supreme Court ginawa niya yung trabaho niya for check and balances, kasi nakita naman doon malinaw sa Constitution sa Article 11 Section 3 Subsection 5, which states that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So yun yung sa subsection 5, section 3 of the article 11 of the of the Philippine Constitution. So yun again, linawin ko lang. In article 11 section 3 subsection 5 states, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ganun lang ho iyon. Hindi naman siguro overreach yung nakita doon ng Tsaka hindi talaga overreach. Malinaw yon. Confident ho tayo na hindi ho iyon na overreach. Kasi bakit? Confident tayo. Kasi ruling na ng Supreme Court yun Kaya nga 15-0 Di po ba?
Ang nangyari ngayon ito, nag-file naman, balikan natin ngayon yung mga nag-file doon. Sabi nila overreach yung Supreme Court. Ang question doon, sino ba talagang nag-overreach? Ito yung nag-file ng complaint regarding doon sa confidential fund ng Vice President. Titingnan natin sa previous pa na administration, bakit hindi na filean doon? Ba't hindi na question din yung Vice President dati? Kasi may confidential fund din yun. Di po ba? Sino bang dapat mag-question yan sa confidential fund ng kung may tinatawag na distinct function ng bawat branches of the government? Pag check and balance ba yon yung ginagawa ganyan? So kayo na yung magsabi. Pero sa isang punto siguro, pakikialam yon. Kasi bakit mo pakialaman yung function ng isang Vice President? Under ng executive branch yan. Legislative ka naman. Hindi naman nakialam yung Vice President sa trabaho ninyo. Ganun lang yun. Again, hindi ko naman sinasabi yung ngayon, yung file na complaint ito, previous pa ito kasi nagre-review lang tayo. Nire-review lang natin. And all of this Facebook Live are all for academic purposes only. Academic in a sense na nag-educate tayo. So kasama nyo ako, nagbabahagi din ako ng anong sinasabi ng batas at kung ano yung nadadigest natin. So malinaw iyan. Na kinikquestion lang siguro nila na bakit na ganun yung ginagawa ng president, ng vice president. So ganun sa confidential fund niya. Nakakatawa nga, sino ba dapat ang mag-account sa vice president? Pag mayroong confidential fund yung vice president, saan niya ba sinasubmit yung mga report na yan? Sa Congress? I doubt, hindi. So ganun lang So sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So happy weekend sa inyo, at today is Sunday at isang maulang linggo. Malungkot-lungkot ito kasi may mga lalakarin sana ako. Paano kaya ito yung umuulan din? So ganun. So ganun lang ang mangyari iyan. Ang tanong again doon sa Judiciary Committee, ano bang type ng pagtatanong nila kung pagbe-verify? Ano ba klase iyan? Wala kasi tayo dito hindi kaya i-provide ng ni Google tsaka ni AI Hindi nila kaya i-provide. Wala hong malinaw. So ganun lang iyon. Ang tanong lang naman natin, ano ba ang type ng pagtatanong diyan? Kasi kung bine-verify nila yung complaint, anong klaseng pag-verify yan? Ano yung mga benchmark, ano yung mga reference o batas? So ganun lang yun. So again, sana kayo ay patuloy na na mag-aral din po, magsaliksik din tayo. Huwag tayong maniwala basta-basta sa sabi-sabi ng kahit na sino. Kahit ako, kahit sabi ko At saka hindi ko naman sabi yun. Sabi yun ng referensya. Ako'y nagtatanong lang din naman. So ganun yun. So baka sabihin naman na sub judice ito, abay hindi kasi previous pa ito na impeachment complaint. Wala naman tayong sinasabi sa latest na ito Wala, hindi ko nga alam kung ano man yung pinapile nila doon. Kasi itong reference natin sa previous naman, kaya dapat lang na malaman natin kasi may pakialam tayo para sa susunod na eleksyon alam natin kung sino yung bubutuhin natin, kung sino yung sinasabi doon sa Article 11 Section 1 with utmost faith, utmost justice, yung naglilingkod ba talaga sa bayan, kasi public office is a public trust yan. So ganun. So sana na-providean ko kayo at kasama nyo ako sa pag-aaral na ito, at maraming salamat sa inyo sa mga followers at viewers na patuloy na sumusubaybay. Don't forget to like, share and subscribe. If you have any questions, comments, suggestion down below, at sa aking next pag-online kita-kits ulit tayo at papag-aralan natin iyan base doon sa mga referensya, at kung loloobin pag may time makapunta tayo sa ng Congress, mag-aral ako doon, magbasa-basa ako doon. Sakali lang yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa aking mga magulang. Sa aking mga magulang, sa Jesus Senior Sukgang at si Daisy, Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin, relatives at mga kaibigan, lalo na dyan sa trabaho sa Philippine Coast Guard, sa mga kasama ko, mga kaibigan ko, at yun, God bless sa inyo at God bless sa ating lahat. O de Alteram Partem, ito ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Amen.